Hindi na kailangan. Hayag na ako. Mukhang ang relasyon yung dalawa ay mas malalim pa sa iniisip ko. Mabuti, tawagin mo na agad ang assistant mo para gumawa ng transfer agreement at dalhin dito. Bibitawan ko siya agad. Ipagawa niyo to kay Lizu. Opo! Zumo! Makinig ka sa akin. Pag-isipan mo ng mabuti. Ano bang pag-iisipan niya? Gusto mo bang balatan ko na lang pagmumukha mo? Zumo! Makinig ka sa akin. Sabing manahimik ka na. So Ye-chen, pinapayuhan kita na tumigil ka na. May oras ka pa. Makinig ka. Mapapasakin lahat ng gusto ko. Narinig mo ba ako? Sira na ba talaga yung utak mo? Sa tingin ko, ikaw ang may sira sa utak sa atin. Masyadong mataas ang pinapangarap na gusto mong abutin. Tingin mo ba? Matutupad mo yan? Ling Chuan! Bilisan mo! Narinig mo ba ako? Bilisan mo! So Ye-chen, sugatan ka na diba? Tingin mo ba? Mahihintay mo pa ang agreement? Manahimik ka! Hanggang sa dulo wala ka pa rin silbing babae ka! Kaya kitang patayin ngayon mismo! Magkaiba tayo dahil ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Kahit ano po sabihin mo, pipirmahan ko pa rin ang agreement. Hanggang ngayon nagtatapang-tapangan ka pa rin? Hindi mo ba nakikita? Ang kamay mo, nahihirapan ng humawak sa kutsilyo. Ikaw? Anong ginawa mo? May nilagay ako sa kutsilyo. Nilagyan ko ng lason. Ling Chuan! Bilis! Sa ospital tayo! Ling Chuan, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Buti naman. Nasaan si Mama? Kumusta siya? Wala kang dapat ipag-alala. Kailangan niya lang di magpalakas. Tinurukan siya ng IV sa kabilang kwarto. Pero ikaw, sabi ng doktor na stress ka daw masyado. May sugat ka din. Magpahinga ka muna. Paano naman si Ye-chen? Si Ye-chen? Inaresto siya ng mga pulis. Tinakbo ni Bai Yuxuan lahat ng pera ng mga Su. Kasama ang anak niya. Pinaghahanap sila ngayon. Ling Chuan, bankrupt ng mga Su. Nararapat lang sa kanila yun. May magandang balita pala ako sa'yo. Ano yun? Tinignan ng korte at nakita nila ang kinikilos ni Ye-chen ay di maganda. Kaya inapprove nila ang divorce nyo. Malaya ka na. Congratulations. Nga pala, libre din ako. At wala pa akong girlfriend. May itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yun? Yung araw na yun sa warehouse, bakit mo... nasa na bang alaganin ko? Madam, hayaan mo si President na mismo magsabi sa inyo. Sa labas na lang po muna tayo. Ayoko. Gusto ko siyang makita. Bakit niya ba tinatago to sa akin? Ayo. Tita. Hello? Ako ang mami ni Zumo. Ma, ano bang ginagawa mo dito? Umalis ka na po. Tara na. Tara na. Hanapin mo si tita. Mag-shopping kayo. Kapag kinulang pera nyo, sabihan nyo si Assistant Lee. Hindi ako aalis. Gusto ko lang naman nakita ang nobya mo. Narinig ko na bankrupt ang pamilya ng daddy mo. At malaki ang naitulong ng manuga ko. Para akong natanggalan ng tinik sa dibdib. Tama po kayo dyan. Pero hindi mo siya pwedeng makita. Bakit naman? Kailangan niyang magpahinga. Naku naman, nakaupo lang naman siya doon. Gusto ko lang naman siya makausap kahit sandali. Hindi naman siya mapapago doon. Hayaan mo na ako. Bawal pa rin. Makinig ka na lang, ma. Tumigil ka na. Hindi ka naman ganyan sa akin noon. Ma, hindi pa niya alam na gusto ko siya. Ano? Ganun na nga. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Tinatawag mo na siya na manugang mo. Mabubuko ako. Pero,
Pero, sabi sa akin ni Lishu, nagsama na kayo sa hirap at ginhawa. Lishu, nagkamali ako. Hindi ko na dapat sinabi yun. Napakatorpe mo namang bata ka. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Bakit hindi ka pa rin umamin sa kanya? Natatakot ka bang mabasted niya? Naghihintay lang ako ng magandang timing. Maganda siya na babae at matalino pa. Kung ganon, bakit hindi mo siya subukan ngayon? Paano kung maagaw pa siya ng iba? Oo na po, sige na po. Alam ko naman. Ihatid mo na si mama para mag-shopping. Opo, tara na madam, tara na po. Umalis na kayo. Opo, sige na, tara na madam, tara na po. Umalis na kayo, sige na. Leng Shuang, Nakausap mo na ba ang mama mo? Anong sinabi niya? wala naman. Medyo interesado siya kung sino ka daw. Oh. Ano pala yung itatanong mo sana sa akin? Gusto kitang tanungin nung araw na yun sa warehouse. Bakit ka pumayag sa gusto ni Suyi Chen? Bakit ako pumayag? Gusto ko lang. Kahit ano pang kondisyon niya nun, wala kang makukuha nun, kaya bakit ka pumayag? Tingin ko meron. Kailangan kitang iligtas. Wala lang sa akin ang mangyayari nun. Tsaka yung pera, nawawala at bumabalik din naman. Magagawan ko ng paraan. Pero kapag ikaw yung nawala, hindi ka na babalik ulit. Wala nang Ling Shuang na tumalo sa mga su. Pero, Sige, aamin na ako. Gusto kita. Ling Shuang, ha? hindi mo kailangan sagutin ngayon. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Maghihintay ako. Pangako, maghihintay ako. Aalis muna ako. Magpahinga ka muna. Hindi ko man lang hinintay na makasagot siya. Tama nga si Mami. Lumo isa kang duwag. Ang sagot ko, tingin ko ay hindi rin naman kita itutulak palayo. Umamin ka na? Mabuti naman. Sinagot ka na ba niya? Hindi niya pa ako sinasagot. Ay, kayo mga kabataan talaga ay mabilis ma-in love. Pero bakit ang bagal nyo? Ma, wag mo na po kaming aalahanin. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi rin naman nagmamadali si Mami. Pero, kung ganito kabagal, paano sila makakausad? Mukhang kailangan kong tulungan ang anak ko. Napatawan ng kaparusahang life imprisonment si Yu Lishen. Pinaghahanap na rin si Bai Yuxuan. Mukhang tapos na ang lahat. Hello, Ling Shuang? Tita? Bakit ka po nandito? Maupo ka muna po. Gagawan ko po muna kayo ng tsaa. Tita, ito na. Sinadya ko talagang dumaan dito. Tinanong ko talaga si Lishu kung saan ang studio mo. Nandito ka para makita ako? Tama. Gusto talaga kitang tanungin. Anong tingin mo sa anak ko? Gusto ka kasi niya talaga. Gusto mo din ba siya? Sa tingin ko ay special siya sa akin. Hindi naman sa di ko siya gusto. Ibig sabihin na gusto mo siya? Baka nga po, gusto kong tingnan kung mahuhulog bang loob ko sa kanya. Mabuti naman, tama nga ako. Mukhang maswerte talaga ako. Siguro, di magtatagal makikita ko ng aking apo. Pero, hindi na ako magkakaanak pa ulit. Kinausap mo pa talaga si Ling Shuang? Oo. Ma, di ba sinabihan na kita? Kapag tinakot mo siya, magiging matandang binata na ako habang buhay. Oo nga,
Wala ka lang talagang bilib sa mama mo. Sinasabi ko sa'yo na bagay kayong dalawa. Tinatanong ko siya para sa'yo. At ang sabi niya, gusto ka din niya. Talaga? Narinig ko mismo na sinabi niya. Totoo ang sinasabi ko. Wala pa kasi akong naririnig sa kanya. Yung tanong mo, may sagot na ako para doon. Magkita tayo sa isang cafe mamayang hapon. Oh, di ba? May tugon na siya sa'yo. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Magpapugi ka muna at huwag mo siyang paghintayin. Salamat, ma. Para sa'yo. Salamat. Napag-isipan mo na ba? Ganun nga. At anong sagot mo? Patawarin mo ako. Hindi ko matatanggap ang sinabi mo. Sana'y maging magkaibigan na lang tayo. Lingxiang, bakit pa para akong daga? Bakit ba ako nagtatago? Samantalang naghaharutan lang kayo? Bakit? Nakuha ko siya sa'yo noon. Makukuha ko yan ulit ngayon. Kahit ilang beses pa yan. Walang kaibigan ngayon. Mr. Su, ito na po ang alak niyo. Hindi. Tatanungin ko siya ulit. Kung bakit. Ang init. Mr. Su, lasing ka na. Hatid na kita para makapagpahinga ka. Ikaw? Huwag ka nang magsayang ng lakas. Dahil nakalaka na dito. May hinalo din ako na lason sa alak mo kanina. Hindi mo malalabanan ng laso na yan, Mr. Su. Ipapakita ko sa'yo na mas magaling ba ako kaysa kay Lingxiang. Bakit ba ako nandito? Hello? Ako po ang in-charge dito. Ano po may tutulong ko sa inyo? Nagka-miscarriage ako noon. Mukhang may problema sa matris ko kaya nahihirapan akong magkaanak ulit. Nasa tamang ospital po kayo. The best ang ospital namin sa mga katulad mo. Talaga? Opo. Pero nahuli ka na po ng dating dahil kakaalis lang ng doktor na magsusuri sa'yo. Pwede kitang ischedule para bukas para may appointment ka na agad. Salamat. Kahit na hindi ko siya sinagot, hindi rin naman tama na hindi ko sagutin ang tawag niya. Boset pa yun ni Bai Ngushua. Nasa si Sumo? Sumo! Wag! Sumo! Teka! Yung registration form!
Huwag mo na kasing labanan. Bakit ka ba nagkukunwari na ayaw mo ding may mangyari? Wala akong pakialam kung gusto mo si Ling Xuang. Maya-maya din naman ay epekto na yung lason. Hindi mo na mapapansin kung sino ako. Hahayaan mo na akong gawin lahat ng gusto ko. Mamamatay muna ako bago mangyari yan. Nasa loob ang kaibigan ko. Buksan mo! Sige po, bubuksan ko. Bakit ayaw bumukas? Mukhang nakalaki to galing sa loob. Sirain mo na lang ang pinto. Kukunin ko ang mga tools. Mr. Su, alam mo ba, mas pogi ka kaysa kay Su Yishen. Mas maganda din naman ako kaysa kay Ling Xuang. Gusto mo ba ako? Mr. Su. Bilis! Bilisan niyo! Mabubuksan niyo ba? Naku, sirain na lang kaya natin ang pinto. Tara! Ling Xuang, ilason ako ng babaeng yan. Ling Xuang, nilason ako ng babaeng yan. Hindi kaya! Huwag niyo na siyang hayaan makatakas. Nagkakamali kayo! Nagkakamali kayo! Ling Xuang, wasit ka talaga! Pwede niyo bang tawagan ng mga pulis? Kailangan ko pa kasing dalhin ang kaibigan ko sa ospital. Sige, kami nang bahala. Bitawan niyo ako! Bitaw sabi! Lisa! Lisa! Ang sama ng pakiramdam ko. Tiisin mo muna sandali. Dadalhin kita sa ospital. Baka hindi na ako umabot pa doon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi ako dumate, baka may mangyari na talaga sa inyo. Nagsiselos ka? Ano? Tinatanong kita, kaya ka galit kasi nagsiselos ka? Hindi! Anong ginagawa mo? Tara na! Sumo! Anong ginagawa mo? Hindi ako naniniwala. Anong hindi ka naniniwala? Halatang galit ka dahil nagselos ka. Bakit ayaw mong aminin? May epekto ba yung lason sa'yo? Kaya umayos ka. At pumunta na tayo sa ospital. Huwag mong ibahin ang usapan. O sige, inaamin ko na galit ako dahil nagselos ako. Dahil nagpaloko ka sa babaeng yon. Muntik pang may mangyari sa inyo. Yun ay dahil nalaman niya siguro na ayaw mo sa akin kaya niya ginawa yon. Alam mo bang nasaktan din ako? Hindi ako interesado. Ling Xuang, sobrang lungkot ko. Sobra. Dahil binasted mo ako. Pero ang sabi ni Mama, gusto mo din ako. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung nalaman ko yun? Pero binasted mo ako. Nagsinungaling si Mami sa akin. Hindi mo ako gusto. Zumo, naguguluhan ka na. Umalis na tayo. Hindi mo ba talaga ako gusto kahit konti? Wala ba talaga? Gusto kong marinig ang totoo. Zumo, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Sobrang init mo. Gusto mo ko. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo ako. Kung hindi mo ko gusto, sinampal mo na sana ako. Pinagmumura, hindi ba? Gusto na nga kitang saktan ngayon. Murahin ka.
di gawin mo. Zumo! Gusto mo ba't masaktan? Pero hindi mo ko sinampal. Gusto mo ako. Huli na para gawin mo yan. Zumo! Bakit hindi mo sinabi na gusto mo ko? Ano bang pakialam mo? Aalamin ko ngayon. Lingshua, gusto mo nga ako. Lingshuang, ano bang ginagawa mo? Lingshuang, tatakbuhan mo pa rin ba ako kahit may nangyari na sa atin? Lingshuang, napaka-irresponsable mo naman. Iniisip ko kasi na dapat pagpahingahin ko pa ang president dahil nga nalason ka kagabi. Nakulangan ka ba kagabi? May kailangan ka pa ba sa akin? Gusto kong samahan mo pa ako matulog. Di ako makatulog. Mukha ba akong sleeping pill? Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Lagi ko yun naalala at hindi ako makakain o makatulog. Pag-uusapan na naman natin to, huwag mo nang alalahanin. Pero sa tingin ko, magkakasundo tayo sa kama. Hanggat di mo pa sinasabi sa akin ang totoo, patuloy pa rin kitang tatanungin. Kung ganon, galingan mo. Lingshuang, kalimutan mo na. Umalis ka na. Pag-isipan mo ng mabuti. Maghahabol pa rin ako sa'yo at tatabi sa'yo gabi-gabi. Ha? Matututo ka ding mahalin ako. Malay mo, ako talaga ang para sa'yo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Dahil ikaw yan. Kapag sinabi ko sa'yo na hindi na ako mabubuntis pa ulit, hahabulin mo pa rin kaya ako. Zumo. Sa totoo lang. Huwag mong sabihin. Kahit ano pa yan, ayaw kong marinig yan. Isa pa, ikaw tong dapat magpahinga. Ako na lang ang aalis. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. May nakalimutan pa siya na damit dito. Teka, ano to? Bakit may picture si Zumo sa akin? Si Zumo nga kaya yun? Anong pangalan mo? Ako si Lingxiang, bago mo akong kapitbahay. Ikaw ka na unang kaibigan ko dito. Pwede ka sumama sa akin mamaya. Laro tayo? Bakit naman? Wala kasi akong tatay. Kaya ayaw nila sa akin. Kapag kinaibigan mo ko, baka awayin ka din nila. Yung mga masasamang bata, wala akong pakialam sa kanila. Isa pa, wala din akong tatay. Bakit? Lagi kasi siyang lasing at nagsusugal, kaya iniwan na lang siya ni Mami. Ngayon, masaya na kami ni Mami ko araw-araw. Masamang tao din ang daddy ko. Simula pa rin pinanganak ako,
Hindi ko pa siya nakikita. Kung ganon, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Pangako, hindi kita aawayin. Sige. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Zumo. Ang ganda ng pangalan mo. Ganun talaga. Si mama kasi nag-isip ng pangalan ko. Wow, ang galing naman ng mama mo. Magkaibigan na tayo habang buhay, ha? Oo naman. Ikaw? President, natuloy ba ang panliligaw mo? Mukhang sinagot ka na ata niya. Chismoso, sawa ka na ba sa trabaho mo? Mukhang hindi naman siya binasted. Halata din sa mukha niya masaya siya. Tinamaan na talaga si President. Ah, President, nasa na suit mo? Naiwan ko sa hotel. Balikan mo na lang. Sige po, babalikan ko. Tinago ni Sumo ang picture naming dalawa. Nasa jacket niya lang din to palagi. Naaalala niya ba ako? Hindi. Dapat ay tanungin ko siya. Wala na siya. Nasa kanya ang jacket ko. Ha? Ano? Anong problema? Tumawag ang ospital. Pinaliwanag nila na nakaschedule si Miss Lee sa ospital nila. Anong nangyari sa kanya? Mukhang problema ata sa pagbubuntis. Pero hindi pa nila alam kung anong problema talaga. Tara, sa ospital tayo. Hello? Hello? Pulis to. Pumunta ka sa police station ngayon din. May problema ba? Tungkol ito sa pagnanakaw ng pera ni Bayou Xuan. Kailangan namin ng statement mo. O sige. Pakiusap. Sa police station tayo. Miss Lee, huwag kang kabahan. May ilan lang kaming katanungan. Pagkatapos nito, makakaalis ka na. Alam mo naman na inaresto namin si Bayou Xuan. Nung hinanap namin ang address niya, nakita namin ng batang to. Ang sabi niya, ikaw daw ang mami niya. Ang asawa niya yung papa ko. Dapat ay alagaan niya ako. Officer, anak siya ng ex-husband ko at ni Bayou Xuan. Wala akong kinalaman sa batang yan. Naiintindihan ko. Ang mga magulang niya ay nakakulong ngayon. Inontak na din namin ng lola at uncle niya. Kapag wala nag-alaga sa kanya, papupunta siya sa bahay ampunan. Ayoko! Hindi ako pupunta sa bahay ampunan. May pera siya. Gusto ko siyang maging nanay. May itatanong ka pa ba, sir? Wala na. Makakaalis ka na. Masamang babae! Walang konsensya! Pinakulong mo ang magulang ko! Kaya dapat alagaan mo ko! Kasalanan nila yon. Nasaan ang apo ko? Ma, bakit ba iniisip mo pa yon? Nakalimutan mo na ba na nanay niya ang kumuha sa pera natin? Hindi natin alam kung mababawi pa ba natin. Huwag kang maingay! Tama naman sinabi ko ah. Wala ka bang mata? Ikaw? Ling Xuan? Long time no see po. Ikaw nga! Ikaw ang sumira sa pamilya namin! Ang kapal ng mukha mong magpakita dito! Ma, ayos ka lang ba? Ang sakit ng bewang ko! Dapat ay magbayad siya ngayon! Kapag hindi siya nagbayad, hindi ako aalis! Gawin mo kung anong gusto mo. Pero, sige lang, sumigaw ka pa. Para makita ng lahat na iskandalosa sa Chairman Su. Ling Xuan, wala ka pa talagang konsensya. Hindi mo ba nakikita ang ginawa mo sa mama ko? Sinaktan mo siya. Mukhang kulang pa yata ang ginawa ko sa pamilya niyo. At nakuha niyo pa rin akong guluhin ngayon. Ano?
Nagsasayang lang ako ng oras sa inyo. Hindi ka pwedeng umalis. Minali mo ang bewang ko. Kailangan mo akong bayaran ng 30 million bago ka umalis. Nakakahiya talaga kayo kahit kailan. Blackmail? Baka nakakalimutan niyo kung nasan kayo. Dito ba? Dito? Ang sakit! Ma! Masakit! Masakit din ba dito? Ang sakit! Masakit! Maayos naman ang paa at bewang niya. Maraming salamat. Nakuha niyo pa talaga magkunwari dito? Madam, makakaalis ka na. Oh, sir naman! Nakita mo naman lahat! Kinulak niya ako kaya ako natumba. Dapat ay bayaran niya ako ngayon din. Tingin mo ba dekorasyon lang ang mga CCTV namin dito? Natulak ka nga niya kanina. Yun ay dahil gusto mo siyang sampalin. Hindi! Maniwala ka man o hindi, daughter-in-law ko siya. Kaya dapat magbigay siya ng pera sa akin. Oh, tama. Ang yaman-yaman niya kaya wala lang sa kanya to. Natural lang naman na bigyan niya si mama kung may konsensya siya. May problema talaga ang pamilya niyo. Hindi ba't divorce na sila ng anak niyo? Kaya wala na siyang kaunayan sa inyo. Ganon ba yun? Pagkatapos namin siyang patuluyin sa bahay? Ngayon ay tatakas na lang siya? Hindi ako pumapayag sa divorce. Dahil gusto ko siyang mabigyan ng shares niya. Narinig mo ba ako? Wala na yung kumpanya niyo. Anong shares yung sinasabi niyo? Madam, gumising ka na. Ako ang nagpatawag sa iyo dito. Pero nanggulo ka lang dito. Bata, halika dito. Tingnan mo, ito ba ang apo mo? Si Su Chenyang? So, Chenyang. Chenyang, apo ko. Ang nanay mo, huweset na babaeng yon. Saan ka ba nagtatago nitong nakaraang araw? Tama. Si Bayo Xuan, nahuli niyo na ba siya? Ganun na nga. Bilisan niyo! At tanungin niyo siya kung saan niya tinago ang pera namin! Malabo ang gusto niyo. Ano? Noong na-bankrupt ang pamilya niyo, umubog kayo sa utang. Nasa bangko ang pera ginamit pambayad ng utang. Ano? Pinapunta ko kayo dito para alamin kung apo niyo ba talaga to. Hindi ko sila kilala. Siya ang kilala ko. Ling Xuang, nasan ka ba ngayon? Mr. President, may nakapagsabi na nasa police station daw si Ling Xuang. Ano? Ano ba nangyayari? Tara na! Sa kanya ako sasama. Bisit na batang to, anong sabi mo? Wala kang pera kaya ayaw ko sa'yo. Mayaman si Ling Xuang. Tama. Ling Xuang. Ling Xuang. Alam kong ayaw mo sa akin, pero matagal din kayong nagsama ni Ye Chen. Matitiis mo ba talaga? Alam mo namang bata pa si Jin Yang. Siyempre, kaya kong tiisin. Ano ka ba naman? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong gusto mong magkaanak. Ngayon na ulila na si Jin Yang. Alagaan mo na lang siya. Palakihin mo siya na parang sarili mong anak. Pagtanda mo, siguradong may mag-aalaga sa'yo. Tita, madami pang bata sa mundo ang pwede kong maging anak. Kaya huwag kang magkunwari dyan. Ling Xuang naman. Walang-wala na kami. Ano pa ba ang gusto mo? Tingin mo ba talaga? Papakasalan ka ng lalaking yon? Babaeng baong? Sinasabi ko sa'yo. Si Jin Yang lang ang pag-aasa mo pagdating ng panahon. Umo? Tara na. Teka lang. Hindi ka pwedeng umalis. May relasyon talaga kayong dalawa. Habang buhay ko yung magdudusa dahil paog siya. Huwag kang makinig. Iwan mo na siya habang maaga pa. Narinig mo ang lahat. Ako ay... baog ako. Kaya ba, binasted mo ko nun? Ganun na nga. Kung ganun, magpapakasal na tayo. Ano? Alam ko na ngayon, gusto mo din ako. Dahil doon, magpapakasal na tayo. Pero...
Wala akong pakialam. Gusto kita. Ikaw lang. Hindi dahil sa kung anong ibang dahilan pa. Pero ang mami mo, umaasa siyang magkakaapo siya. Ako ang papakasalan mo. Hindi si Mami. Ano naman? Mag-adapt na lang tayo. Para mabigyan natin si Mama ng apo. Naniniwala ka ba sa akin? Sige. Doktor, ang asawa ko ay nakakaramdam ng pagkahilo. May problema po ba? Congratulations! Buntis si Mrs. Ling. Pero nakuna na ako noon. Ang sabi din ng doktor, hindi na ako magkakaanak ulit. Totoong maliit lang ang tsansang mabuntis ka, pero may posibilidad pa rin. Siguro ay dahil may maalaga kang asawa. Nabawasan ang stress mo sa katawan ngayon. Salamat, doktor! Magkaka-baby na tayo. Mahal kita. Mahal din kita.